na lahat ng dapat mong tapusin, pati relasyon nyo, tinapos mo na din. Kani-kanina lang. Sakit naman nun, very fresh no, yung kani-kanina lang, tinapos kong lahat ng meron tayo. Ginawang kanta. Huwag kang kontrabida, Tita Cora. Porket masaya ka. Hello sa lahat ng mga masasaya ang love life. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana maging masaya pa kayo everyday. Nawa ay lumago ng lumago ang inyong samahan, pagmamahalan, at sana forever na talaga kayo. Alam niyo yun naman talagang wini-wish ng lahat, di ba? Kapag nagkaroon ng partner, wini-wish natin na sana ito na yun, sana last na to. Di ba? Pero minsan, di na naman pala. Ano ba yan? Nakala ko ito na yung last. Di pa rin pala. Hanggang kailan yung last na to? Hanggang kailan yung wish na to? No? Wala ganun talaga kung minsan di ba? Hindi natin masasabi kung sino talaga yung taong para sa atin. Kaya kung hanggang andyan pa sa inyo yung tao na nagmamahal, minamahal nyo rin, samantalahin nyo na lang din. Kasi di ba, hindi mo naman talaga alam kung ano yung mga pwedeng mangyari sa isang relasyon. Ngayon, mahal ka niya, bukas iba na mahal niya. Ngayon, mahal ka niya, bukas irritable na siya sa'yo. Ano na, di ba? Nakakalungkot yung ganun. Sabi nga nila kasi change is constant. So pati raw sa pagmamahal, nagbabago din daw. Naniniwala ba kayo doon na mabilis magbago ang nararamdaman para sa isang tao, lalo na kapag nakakita ka ng red flag? Kasi ako, oo, naniniwala ako. Sa isang iglap, kapag halimbawa, lahat ng red flag na nakikita mo sa kanya mula noon hanggang ngayon, tapos pinagsama-sama mo siya, di ba? Parang mat lang yan Pinag-plus-plus mo siya, equals, suko na ako. Ganon. May ganon. Pero meron naman na kahit na ilang plus, hindi pa rin sumusuko. Bakit? Hindi ko rin alam. Kasi may mga ganun Pero isa lang ang naniniwala ako, one day mapapagod at mapapagod ka din. So hindi lang natin alam kung saan ka dadalhin ang pagod mo. It's either susuko ka na or ipipilit mo pa. Ipilit mo hanggang sa masaktan ka, hanggang sa sinaksak-saksak ka na. Ganon, ipilit mo na ipilit. Wala ganun talaga Ang bawat isa sa atin may pusong hindi natin ma-explain kung yung puso na yun kaya ba ng sobrang pain or kaya ng little pain lang, ayoko na agad. Iba-iba yung puso natin di ba? Agree? Agree. Diba? Happy Tuesday, everybody! Syempre dahil Tuesday ngayon, ang araw-araw kong pinapaalala sa ating lahat, hindi lang puso ang pangalagaan natin, kundi ang ating mga sarili, ang ating pangangatawan. Kaya naman, mag-MX3 Plus tayo with L-Carnitine and CoQ10. Ayan, bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya po tinawag na plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme naman po ay uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na nagkakaedad, or tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine po ay uri ng protein na sosyal na tumutulong sa ating katawan, lalo na at nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Diba? At sa metabolism, tumutulong din po yan. At saka panunaw yung L-carnitine. So for any inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-88-693. Ayan. Yes, at dahil dyan, eto na, wag na nating patagalin pa dahil eto na po ang ating story for today. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nagmamahal tayo ng isang tao, lahat din na nakapaligid sa kanya papahalagahan natin. Mapaanak, magulang, even friends. Mahalaga na rin sa atin.
Kasi kung sino yung mahal ng taong mahal natin, minamahal na rin natin. Pero paano nga kaya kung hindi ganun ang sitwasyon? Ikaw lang kayang mahalin, pero hindi ang mga tao sa paligid mo. Ito ang story ni Rowena. 33 years old at may 2 anak. Yung 2 anak niya ay anak niya sa unang asawa pa niya. At ngayon, meron na siyang bagong minamahal, si Ronel, na kaniyang ka-live-in. At nakapag-usap silang dalawa na siya ang magtatrabaho habang si Ronel naman ang maiiwan sa bahay, bantay ng kanyang 2 anak kasi hindi pwedeng walang maiiwan sa kanilang 2. Kaya naman, komportable siya na ang kasama ng mga anak niya ay yung stepdad kasi mahal niya at mahal din naman siya at nakikita niya na pinapakitunguhan ng maayos yung 2 anak niya. Until dumating ang pagkakataon na nakikita niya sa mga anak niya na pag-uwi niya, bigla na lang may mga pasa, sugat. At pag tinatanong naman niya ang sinasabi, nahulog lang or na-aksidente. Until no nagduda na siya, nag-set up siya ng hidden camera para makita ang lahat. At sa kasamaang palad ay napanood niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang live-in partner sa mga anak niya. Ano nga bang mas matimbang? Ang pagmamahal mo sa partner mo o pagmamahal mo para sa mga anak mo? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, ako po si Rowena, 33 years old. May 2 na po akong anak na lalaki at sa ngayon po, may ka-live-in po ako, si Ronel. 37 years old naman po siya. Isa po akong accounting consultant. Samantalang yung ka-live-in ko naman po, nagsa-sideline lang po sa construction. Dahil po sa trabaho ko, required po ako na umalis at pumunta ng iba't ibang lugar. Kaya napag-usapan po naming 2 ni Ronel na siya na lang po ang magbabantay ng mga bata habang ako naman nasa trabaho ako. DJ Kara, may 2 po akong anak. Yung 2 ko pong anak ay anak ko po sa unang asawa ko na namatay. Samantalang si Ronel naman po, matagal na pong hiwalay sa asawa niya. Di ko po alam ang dahilan ng hiwalayan nila pero sa 1 taon po naming pagsasama, nakikita ko naman yung pagiging maalaga niya at mapagmahal, lalo na sa mga anak ko. Madalas pa nga DJ Kara ay lagi po silang lumalabas at nagbabanding. Nakikita ko naman na nag-e-enjoy din yung mga anak ko. Dahil po sa nakikita at nararamdaman ko naman, kampante na po ako sa naiiwan yung 2 bata kay Ronel. Napadalas na din po yung paglawas ko sa ibang lugar dahil sa mga kliyente. Kaya ang madalas nang nagbabantay sa mga anak ko ay si Ronel. Nung una po DJ Kara, napapansin ko po na lagi pong may mga pasa yung mga anak ko. Ang ipinagtataka ko lang po, kapag tinatanong ko naman yung 2 bata, hindi naman sila umiimik. At si Ronel po, siyang madalas na sumasagot para sa kanila. Kung hindi po nadapa, na aksidente daw po sa playground, puro ganun yung sagot. Pero yung mga pasa po kasi DJ Kara parang hindi po galing sa aksidente. Lalo na aksidente sa pakikipaglaro. Pinapabayaan ko na lang po yun DJ Kara at hindi na po ako nag-uusisa. Ayaw ko na din kasi na mag-away pa kami ni Ronel. Lalo na pagod na din po siya sa pag-aalaga ng mga bata. At pagod na din ako kakatrabaho. Makalipas po ng ilang buwan, nadestino pa ako sa ibang bansa. Kaya gaya ng dati, si Ronel na lang po talagang naiwan sa mga bata. Madalas naman po akong tumatawag at nangangamusta. Lagi naman po nilang sagot, okay naman daw sila. Pero ikinagulat ko po nung nakita ko nang huli kong uwi dito sa Pilipinas. Yung mga anak ko po, DJ Kara, hindi lang po pasa, marami na din po silang sugat sa iba't ibang parte ng katawan nila. Gaya noon, hindi pa rin sila umiimik kapag nagtatanong ako kung ano nang nangyayari. Si Ronel pa rin ang sumasagot. Napansin ko na ilag na rin po sila kay Ronel at parang napipilitan na lang sumama. DJ Kara, hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko at nagdesisyon po ako na maglagay ng hidden camera sa bahay.
Palihim ko po yung pina-install kaya pati po ang mga anak ko ay walang alam. Sobrang nanikip po ang dibdib ko sa mga napanood ko, DJ Kara. Yung mga pasa at sugat po sa katawan ng mga anak ko ay dahil kay Ronel. Sinasaktan po sila at madalas din po siyang magsama ng mga barkada niya sa bahay para mag-inom. Hindi ko po alam ang gagawin ko, DJ Kara. Mahal ko po si Ronel pero di ko rin po kaya ang ginagawa niyang pananakit sa mga anak ko. Gusto ko po siyang ipakulong pero di ko po kaya lalo na po ngayon. Nalaman ko pa na buntis po ako at siya po ang ama. Ano po kayang mas magandang gawin, DJ Kara? Maghiwalay na lang po ba kami o idadaan ko na lang po to sa legal na paraan? Nako, for sure marami magre-react na parents out there. Diba? Lalo na sa mga magulang na may mga anak tapos yung anak nila sasaktan ng ibang tao. Aba, yung ibang tao nga lang na nananakit sa mga anak natin, galit na tayo eh. Diba? Dapat same lang din. Kung halimbawa yung partner natin ang mananakit sa anak, dapat same lang din yung galit, diba? But anyways, basahin muna natin yung mga comments dito sa ating live kung ano ba ang masasabi nyo sa story ni Rowena na may 2 anak pero pag uwi niya ng bahay, may mga pasana yung anak niya. At sinasaktan pala nung live-in partner niya na sinasabi niya na mahal pa rin daw niya ang kanyang live-in partner. At buntis siya ngayon sa kanyang live-in partner kaya hindi niya maiwan yung kanyang ka-live-in na to na si Ronel. Sabi dito, nung una pa lang kayong nagkakilala, siguro alam na niyang may 2 kang anak. Kung sino ang mahal mo, dapat mahalin din niya at pahalagahan. Kung tunay at totoong mahal ka niya, lahat ng tao na kapaligid sa'yo tanggap niya at mahal. Kausapin mo siyang mabuti tungkol sa mga anak mo. Sana nagsasabi ng totoo sa'yo si Ronel. Mas importante pa rin ang anak mo, ate, mag-isip-isip ka habang hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Rhea. Eto pa, dapat mo nang hiwalayan. Baka mas malala pa ang magawa niyan sa mga anak mo pag tumagal pang kasama niyo yan. Huwag mong isakripisyo ang anak mo para lang sa sarili mong kaligayahan. Sabi ni Mama Lola. Diba? Children first, ika nga. Ay naku Rowena, hiwalayan mo siya. And at the same time, kasuhan mo ng child abuse. Gigil mo ako Rowena. Ang daming emoticon na galit, sabi ni Peter Smeng. Pero totoo naman, sino ba naman ang magulang na gustong masaktan ng mga anak nila, diba? Of course not. O ito pa, hirap magtiwala sa kahit pa kinakasama mo. Kasi pag anak na ang usapan, iba na po yon. Huwag mong hayaan na magpatuloy ang ganyan. Kawawa ang mga anak mo. Sabi ni Sheila. Ang pagkakamali mo Rowena, bakit mo pinagkatiwalaan ng todo sa partner mo ang 2 anak mo? Hiwalayan mo si Ronel, baka dumating ang time, hindi lang pasausugat ang abuti ng mga anak mo sa kamay ng walang kwentang lalaking yan. Sabi ni Mami Cynthia, naku, tingnan nyo, ang dami talagang galit na galit. Kung yung mga comment dito, galit na galit para sa nangyayari sa anak mo, di ba dapat mas triple yung galit mo? Kasi ikaw mismo yung nanay eh. No? O ito pa, hiwalayan mo na yung partner mo Rowena, idemanda mo yung guy, lalo na ngayon na buntis ka. Baka gawin din yan sa magiging anak nyo. Kung totoong mahal ka niya, mamahalin din niya ang mga anak mo. At kahit ang pangungulit ng mga bata, dapat sinasakyan yan, lalo na at minor de edad pa lang sila. Sabi ni Ana May. Lahat na nagsasabi dito, hiwalayan mo na, tama na yan. Idemanda mo pa nga, sabi dito, oh. Very sad. Hay nako, iwan mo na siya. Importante ang anak kaysa sa walang kwentang tao. Kung mahal ka niya, dapat mahal din niya ang anak mo. Sabi naman ni Kateriel Cleophas. Basa naman tayo ng ibang comments ito sa ating isang Facebook Live, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Na marami ng G na G sa story na to ni Rowena. Diba? Kasi nakakagigil naman talaga eh. Nako, ewan ko na lang kung sa akin mangyayari yan. Hindi ko alam kung ano kaya kong gawin. O ito, confront your live-in partner. Please secure your children. Kung hindi niya tanggap ang mga anak mo, hiwalayan mo na lang siya para hindi ka magsisi sa huli. Which is true, sabi ni Ate Nola. Secure your children. I like it. Kailangan talaga ng mga kabataan ng security from their parents.
Huwag mag-decide agad, mag-usap muna kayo kasi nasabi mo din na naging mabuti naman siya sa kanila kahit papaano. Lalo pa at may baby kayo. O, ito naman ang comment ni Ate Jonah. So, kumbaga kausapin mo daw muna kung ano nga ba ang nangyari. Dahil after all, may malasakit din siya sa mga anak mo. Diba? Ito pa. Sabi dito, naku te, makipaghiwalay ka na, hihintayin mo ba na may mawala pa sa mga anak mo? Huwag kang gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. Sabi ni Jacqueline, hiwalang mo na yan, importante ang mga anak mo, lalo ngayon na buntis ka, ipakulong mo. Sabi ni Rhea, dapat blood is thicker than water, huwag mong kampihan ang hyper mong partner, child abuse yan. Wake up girl, bigyan mo siya ng leksyon, ang tagal na nagtiis ng 2 bata. Sabi ni Eden, oh my God, ate, hindi mo kailangan mamili between your partner and anak mo. Dugo at laman mo yan. Maraming lalaki sa mundo pero ang anak, nag-iisa lang yan. Sabi naman ni Nelly Espinar. Well, Rowena. Alam mo, hindi ka masashock kung sinabihan mo yung partner mo na, sige, ikaw na ang bahalang dumisiplina sa 2 anak ko. Bibigyan kita ng karapatan. Unless ganun. Pero kapag hindi ganun ang sitwasyon, natural, masasyak ka talaga. Kasi hindi naman mo siya binigyan ng, kumbaga, ng ticket to do whatever he wants. Ikaw pa rin ang biological mom. Yung anak mo, tsaka yung tatay, stepdad, ay wala namang katiting na dugo. Diba? Pero, hindi rin natin may aalis na sabi mo nga, naging mabait yung live-in partner mo sa mga anak mo. Diba? Inalagaan sila habang wala ka. Kasi yun ang alam mo. Paano yung mga moment na hindi mo nakikita ng mata? Yun lang naisip ko eh. Yung mga nakikita mong kabutihan, kasi nakikita mo eh. Pero ito yung mga hindi mo nakikita at nakikita ng CCTV, paano mo i-explain? Diba? Madali kasi maging mabait sa isang tao o kahit kanino, lalo na pag may nakatingin. Pero magkakaalaman pag walang nakatingin. Diba? So sige, for the benefit of the doubt, kung kailangan mong sagutin yung mga tanong sa isip mo kung bakit niya ginagawa yun, bakit mo kailangan saktan yung mga anak ko, yan ba yung part ng disiplina mo? Explain mo sa akin bakit. Sabihin mo din sa kanya na nakita mo lahat sa CCTV. Pero this is the time na you have to decide, willing ka ba na kapag wala ka ay maaring maulit ang lahat? Kasi kung willing ka dahil sabi mo mahal mo siya, and ready kang mag-take ng risk, nasa sayo yan. Lulunukin mo yan. Pero, kung ang nananaig sa puso mo ay pagmamahal para sa mga anak mo, huwag na lang. Walang magulang na gustong sinasaktan ng anak nila. Diba? So kausapin mo siya. Tanungin mo siya, bakit? Anong reason mo? Matigas ba ulo? May ginawa bang sobrang lala? Kailangan bang depalo? Lasing ka ba nung ginawa mo yon? Marami eh. Paano? Pero one thing is for sure, hindi ka na magiging kampante na iwan ng mga anak mo kapag siya ang kasama. Kasi nakita mo na eh, sabi mo nga, nung napanood mo yung CCTV, sumikip yung dibdib mo. So, paano yun? Tuwing aalis ka na lang ba? Mag-aalala ka na pinalo kaya sila ngayon? Ano kaya nangyari? Nasaktan kaya yung anak ko? Paano kung sumobra yung palo? Paano kung sumobra yung pagdidisiplina? Hihintayin ba na may mangyari pang masama? Hihintayin mo ba na umabot pa sa point na naging traumatic experience na siya para sa 2 anak mo? At kapag lumaki sila, pwede nilang sabihin sa'yo na, Nay, nung bata kami, sinasaktan kami ng stepdad namin pero wala kang ginawa. Hihintayin pa ba natin yun? Magkaiba kasi yung binigyan mo siya ng consent na paluin ng mga anak mo sa hindi mo alam. So you should talk about it. Pero ako personally,
I will not allow anybody else to touch my child. Depende yan sa magulang. Kanya-kanya tayo ng thoughts about it. Kanya-kanya tayo ng pagpapalaki sa mga anak natin. Ask yourself, Rowena, are you okay with that? Kasi bothered ka, ibig sabihin hindi okay sa'yo. Diba? Masarap magtrabaho na pag uwi mo, alam mo walang nangyaring iba, di ka kakabahan. Walang something. Tapos sabi mo pa, nagpapapunta pa siya ng mga kabarkada at doon nagiinuman sa bahay. Hindi mo nabanggit dito kung may babae kang anak sa dalawang anak mo. Pero kung meron dyan, mas nakakatakot to. Diba? Lalaki yung anak mong babae na may mga ibang lalaking pumupunta sa loob ng bahay. Are you okay with that also? Number 1 is secure natin ang mga anak natin. Ngayon sa problema mo, which is mahirap kasi nga may anak kayo. Buntis ka. Kaya alam kong nahihirapan ka at hindi ganun kadali. Pero ano bang mas matimbang? Pagmamahal mo sa kanya? O pagmamahal mo sa mga anak mo? Depende rin yun kung anong klaseng pina ba ang binibigay sa mga anak mo. Diba? Kaya pa ba ng puso mo? Alam mo, ikaw lang ang makakasagot niyan kasi ikaw ang magulang ng mga bata. Kung kailangan mong ilagay sa legal na pamamaraan ang lahat, why not? Kasi mahirap din na bubuhayin ng mag-isa yung sanggol na wala siyang itutulong. Kailangan yon. Pero kung puso lang ang papairalin natin, alam nyo, minsan ang puso, tuso. Kaya maging maingat tayo sa pakikinig lagi sa puso natin. Kailangan mag-isip din tayo. Ano ba ang nakakabuti para sa lahat? Ano ba ang nakakabuti para sa peace of mind ko, peace of mind ng anak ko, peace of mind naming lahat? So talk to your partner and make a decision na ang magbe-benefit ay yung peace of mind mo at ang peace of mind ng mga anak mo din. At kung may respeto siya sa'yo, irerespeto rin niya ang mga anak mo. Diba? Napakahalaga ng salitang respeto. Kagaya na sinabi ko kanina, respect is everything in a relationship. And respect is the key to a healthy relationship. Without it, love alone cannot thrive. Sincerely,